mga anti-Duterte na salot sa lipunan. Kita nyo yung mga housing programs dito sa Singapore na galing sa gobyerno. Kita nyo yan, napakaganda. HDB yan kung tinatawag dito. At ang katumbas yan sa Pilipinas yung para mga tenement na bulok. Napakabulok talaga, parang sa squatter na kayo nakatira, yung mga tinatawag nila mga tenement dyan. Ha? Dito sa Singapore kasi, hindi korap ang gobyerno, hindi tulad dyan. Ang bulok na administrasyon dyan sa Pilipinas, parang hindi concerned sa taong bayan na sila'y magkaroon ng komportableng pamumuhay, ng disenteng bahay. Pero kabaliktaran dito sa Singapore, talagang pinaprioritize ng gobyerno ang housing nila. Kasi talagang tinatrato nila ang citizens nila, bawat isa, with respect and equality. Hindi kailangan dito ng kung sino-sino na porket malapit lang sa politiko, yun ang mga pipiliin, yung sa mga housing programs, di ba? Yung mga naririnig tayong ganyan yung pinipili lang ni mayor o ni congressman yung mga malalaking families, di ba? O yung mga compound na mararaming butante, yun ang nabibigyan ng mga libreng pabahay. Pero dito, kahit sino ka dito, pwede kang mag-apply ng HDB rito at napakababa lang ng down payment, di ba? Diyan napakalaki ng down payment Dito staggered lang, maliit ang down payment, tapos talagang hulug-hulugan mo mahabang panahon. More than 10 years pwede. At kita nyo napakadesente Ang layo naman yan sa Pilipinas, di ba? May mga government housing sa Pilipinas, pero kita nyo ang layo sa syudad. Hindi tulad dito, nasa sentro mismo. Hindi nyo na kailangan mag-commute ng 30 minutes, 1 oras, 2 oras paminsan, di ba? Parang ilalayo talaga kayo dun sa mga probinsya hindi katulad dito. Accessible, kita nyo katabi yung MRT yan MRT station, lalakad lang kayo, wala pang 2 minutes. Ayan na yung HDB. May mga restaurant dyan, nakapalibot, may mga murang bilihan ng mga pagkain, di ba? Sa Pilipinas kasi, talagang naka-isolate yan ang housing doon. Parang dun sa mga liblib na lugar, di ba? Ganyan ba concerned ang administrasyong bulok sa mga tao, di ba? Yung hindi man lang nila ma-prioritize na mabigyan ng yung ganyan, yung style ng building na housing, yung parang mga condo talaga, hindi yung parang subdivision style, luma na yun Tsaka malaking land ang gagamitin dun pagka ganong klase. Pero pagka yung straight type siya, yung parang mga condo nga, kahit na maliit lang yung land na gagamitin, at least matutuloy. At nung panahon nga ni Tatay Digong, sa mga hindi nakakaalam, talagang sinikap ni Tatay Digong na gumawa ng isang agency. Mula dati wala yun yung para nga sa ganyan, yung public housing. Pero gusto niya talaga yung sa sentro, sa city, sa NCR. Ito yun. At yan nga, parang hindi na ata na ipagpatuloy ng kung paano gustong i-implement ni ex-President Rodrigo Duterte yung ginagawa ngayon ng administrasyon. Sayang yan mga tol, kasi gusto ni Tatay Digong nun yung talagang mapalapit nga sa sentro yung housing. At talagang maganda nga yung mga condo style. Kaya lang hindi ko alam kung ano talagang pinagtutuon ng pansin ng gobyerno sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot lang talaga na ayan, yung mga Pinoy ngayon, parang pangarap na lang sa kanila yung magkaroon ng disenteng bahay. Hindi katulad dito, talagang abot na abot. Hindi nila pangarap, pero kahit ordinaryong tao dito sa Singapore, talagang qualified na makakuha nga ng ganyang HDB o yung galing sa government na housing. Sayang lang talaga mga tol, at talagang nakakagalit Parang hindi tayo napaprioritize ng administrasyon to.